Base po sa inyong inisyal na investigasyon, ano po ang lumalabas dito sa nangyaring unauthorized fund transfer? Ito po ba ay kagaya ng sinasabi ng GCash na may glitch o nagkaroon po talaga ng breach? Yun ang aming problema. Hindi namin ma-reconcile ang press release nila sa mga detalye na nakalap namin, no? Kasi apparently, nung unang pumutok yan ng weekend, nakaabang kami. Yung mga nag-report, there are only 21 people who reported. Out of the 21, 4 lang ang nagbigay ng detalye. Pero yung mga detalye nila, yan ngayon ang mga pinag-aaralan natin kasi may mga numero doon na destination number. Itinutugma namin o kino-compare namin doon sa mga nilabas na numero ni Pokwang nung mag-vlog siya. So may nakitaan kami na may kaparehang numero. So, ano ba ito? Bakit may similarity, di ba? Pangalawa, we've been reaching out to Pokwang to no avail, no? Lahat ng channels, inano na namin, paano ba siya makontak? Kasi, ano ba ang ginawa niya bago siya na biktima? Na-hijack ba ang account niya o totoong merong breach ang sistema ng GCash? Yun ho, ang hinahanapan namin ng kasagutan hanggang ngayon dahil ang nakukuha lang namin sa GCash, press release Hindi mo naman pwede imbestigahan ng press release. So, ibig sabihin hanggang ngayon po, wala pa rin mga information na ibinibigay din po sa inyo ang GCash aside dun po sa inilabas nila na press statement? Yes, wala po, wala. We've been up buong weekend, Sabado, Linggo. Alam po yan ng mga opisyal ng GCash at ng mga telcos, ng Globe. Hanggang madaling araw kami nag-aantay at nagko-coordinate kung ano ang mga detalye. Wala po kami natatanggap maski isa.